Grabe, busog na busog ako. Ani Asher na hinimas pa ang tiyan. Natili lang nakayuko si Brianna sa plato niya at pilit na inuubos ang laman niyon. Masarap ang ulam na ibinigay ni Jody, ngunit mabibilang ang mga subo niya. Bakit tahimik ka pa rin? Sinilip nito ang mukha niya. Are you mad at me? Nagangat siya ng tingin dito. The playfulness was gone on his face. What are you saying? It's time that we talk about the past. Seryosong pahayag nito. We have nothing to talk about. Aniyang tuluyan ang nawala ng gana. Hindi pwedeng hindi natin pag-usapan ang nakaraan, Brianna. Bakit ba? Alam mo naman na ang lahat, diba? Naampon ako. Mapait na sabi niya. Gumuhit ang pagkaawa sa mukha nito. Dahilan para mas umantak ang kanyang kalooban pagkaalala sa mga katotohanan iyon. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ka naglayas. Walang dahilan para manatili pa ako doon. Isa ba ako sa mga dahilan kaya naisipan mong umalis? Anas nito na ikinapitlag niya. Paano ay napakalapit nila sa isa't isa? Hindi, ang nauutal na sagot niya. He sighed. Hinawakan ito ang baba niya at itinaas iyon. Alam kong nasaktan kita. I'm sorry. Namangha siya sa nakitang sobrang pagsisisi sa mga mata nito. Inaapuha pa niya ang maaaring sabihin nang dahan-dahang magsalubong ang mga kilay nito. What's this? Hinawi nito ang kanyang buhok. Nang maisip ko ano ang tinatanong nito, ay tinangka niyang ilayo ang sarili rito. Ngunit hindi siya nito pinayagan na makalayo. Bahagya nitong sinalat ang peklat sa kanang bahagi ng kanyang noo. Hindi iyon masyadong pansinin dahil madalas na natatabingan iyon ng kanyang buhok. Anong nangyari dito? Ani ito sa tono na hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang sagot. Wala yun. Nakuha ko lang nang mauntog ako. Masyadong malalim ito. Kung yun lang ang nangyari. Lihim na bumuntong hininga siya dahil sa kakulitan nito. Kasabay niyon ay ang pagbalik ng alaala kung saan ang galing ang pilat na iyon. Tirik na tirik ang araw at siya lang yata ang naglalakad sa kalsadang iyon. Mag-iisang oras na siyang naglalakad na walang eksaktong pupuntahan. Wala naman kasi siyang kakilala na maaaring lapitan sa pagluwas niya sa Manila. Parang gusto niyang pagsisihan ang pagpapadalos-dalos niya. Bakit hindi? Naagaw lang naman ng isang mandurukot ang kanyang pitaka. Inis na umupo siya sa isang bato para makapagpahinga. Muling kumalam ang kanyang sikmura dahil sa kapirasong tinapay lang ang nabili niya mula sa baryang natira sa bulsa niya. Problemadong nagpalingalinga siya nang may mamataan siya. Naniningkit ang mga matang binasa niya ang karatulang nakita niya sa di kalayuan. Wanted waitress. Sambit niya ng lapitan iyon. Sabay tingin sa kalendaryang nasa harap. Wala ka bang pamilya rito sa Maynila? Umiling si Brianna sa tanong ni Jody. Isa ring waitress sa kainan na iyon. Sa tingin niya, ay hindi sila gaanong nagkakalayo ng edad, kaya kaagad na nakagaano niya ito ng loob. Kapag sumahod ka na, magrenta ka na lang. Anito habang nagpupunas ng mga plato. Bakit? Luminga muna ito bago pa bulong na nagsalita. Hindi kasi ligtas na dito ka tumira. Kumunot ang kanyang noo bago inilibot ang tingin niya. 2 araw pa lang siyang nagtatrabaho sa karinderyang iyon na pag-aari ni Mang Ambo. Malugod na tinanggap siya ng may edad na lalaki nang mag-apply siya rito. Tuwang-tuwa siya dahil kailangan talaga niyang kumita. Sinabihan pa siya nitong pwede siyang mag-stay sa doon. May pagkamanyak iyang si Mang Ambo, sabi ni Jody sa mas mahinang tinig. Ano? Muntik na niyang mabitiwan ang hawak niyang baso. Narinig ko lang iyan dito kasi bago lang din ako. Pero tingin ko totoo. Mahilig mananching ang matandang iyon eh. Maganda at isay ka pa naman, kaya ingat ka. Natigil sila sa pag-uusap nang pumasok ang kusinera. Dahil sa babalang iyon ni Jody, ay nag-iingat siya sa pakikitungo sa kanilang amo. Wala namang ikinikilos na kahina-hinala si Mang Ambo, gayon man ay mabuti na rin ang nag-iingat siya. Pero kahit anong ingat niya, ay dumating ang hindi niya inaasahan. Katatapos lang nilang magsara at umakyat na siya sa ikalawang palapag kung saan naroon ang kwartong pinaghahatian nila ni Marta, ang isa pang kusinera. Pagpasok siya ay nahiga na siya sa papag. Nakapikit siya nang marinig niyang bumukas ang pinto. Ang akala niya ay si Marta ang pumasok, pero dumilat siya nang makaamoy ng alak. Gulat na napabalik siya ng bangon nang makitang nakadukwang sa kanya si Mang Ambo. Bakit kayo nandito? Nauutal na tanong niya. Nahila niya ang kumot. Tila ba sa pamamagitan niyon
ay mapoprotektahan niya ang sarili mula sa malisyosong tingin ng matanda. Alam mo naman siguro na type kita, Brianna. Pagapang na umakyat ito sa higaan niya at kung magiging mabait at masunurin ka, tiyak na hindi ka magsisisi. Lalong nanlamig ang dugo niya nang umisi ito na parang demonyo. Lumabas na kayo rito. Nagtapang-tapangan siya. Kung ayaw ninyong magkagulo tayo rito. Gusto ko ang ganyang mga palaban. Huwag kang mag-alala. Tayong dalawa lang ang narito dahil inutusan ko sa labas si Martha. Naging malikot ang mga mata niya. Naghanap siya ng bagay na maaari niyang gamitin para maipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit wala siyang nakita. Nagulat siya nang maramdamang hawak na siya nito sa braso at hinila siya palapit dito. Madali nitong naidagan ang katawan sa kanya. Iba yung pandidiri ang naramdaman niya. Mas malakas ito kaya walang nagawa ang pagpupumiglas niya. Pero hindi siya papayag na magawa nito ang kasapang balak sa kanya. Kunwari ay tumigil siya sa paglaban at ang makakuha ng duelo. Ubod lakas na tinuhod niya ito. Dali-daling bumangon siya at iniwan ang matanda na namimilipit sa takas. Dahil tuliro ay hindi agad niya natanggal ang pagkakalak ng pinto. Tuloy pagkalabas ng kwarto ay naabutan siya ng mga ambo at nahila ang damit niya. Nakipaghilihan siya rito. That next thing she knew, she was screaming at the top of her lungs habang gumugulong sa nahuhulog na hagdan. Napag-ibig siya nang tumama ang kanyang noo sa isang matibagas na bagay. Unti-unti siyang nawala ng malay. Ang sumisigid na kirot sa kanyang pandama ang dahilan kaya nagmulat ng mga mata si Brianna. Gusto pa uli niyang ihimlay ang inaantok na kamalayan, ngunit tila may pumipigil sa kanya. Nalukot ang kanyang ilong dahil sa nalanghap niyang amoy gamot. Mabutit gising ka na. Ang nakangiting mukha ni Jody ang nakita niya. Anong nangyari? Naguguluhang tanong niya. Tinawagan ako ni Ate Martha. Nilaka raw dito sa ospital. Nag-aalalang ginagamit nito ang kanyang kamay. Nakita ka raw niyang walang malay at duguan. Gumapang ang kilabot sa kanyang katawan. Nayakap niya ng sarili nang maalala ang muntik na niyang pagkamahaba. Hindi na napigilang mapaiyak habang kinukwento kay Jody ang nangyari. Masama talaga ang matandang yun. Galit na sabi nito. Dapat ka nang umalis doon. Nanghihinang tumingin si Ria rito. Pero saan naman ako pupunta? Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Pangako nito. Nang araw din iyon ay nakalabas siya ng ospital. Nakisuyo siya kay Martha na kuhanin ang kanyang mga gamit dahil ayaw na niyang tumuntong ulit sa bahay ni Mang Ambo. Tumanggi siya sa sister ni Jody na sampahan nila ng kaso ang matanda. Ayaw niyang palaking pa ang nangyari. Isinama siya ni Jody sa bahay nito. At first she was apprehensive to accept Jody's offer to live in her house. Pero mainit ang pagtanggap sa kanya ng ina nito, kaya kahit paano nawala ang kanyang hiya. Mula noon, si Jody nang itinuring niyang second best friend. And since then, Jody and her mother became her family. She promised herself she would do everything to repay them. Kitang-kita ni Brianna ang pagtatagis ng mga bagang ni Asher habang nakatingin ito sa malalim na pleklat sa kanyang noo. You've been through a lot of things and yet, hindi ka bumalik sa parents mo. You're not supposed to experience those awful things kung hindi ka naglayas. Hindi sila ang totoong magulang ko. Pero tunay ay ang turing nila sa iyo. Hindi mo alam kung gaano sila nag-alala at nalungkot sa pag-alis mo. Please, I don't want to talk about it. Pag-ubas niya na maungkat ang nakaraan. Hinawi nito ang kanyang muhok at diretsong tumitig sa kanya. Pagbibigyan kita sa ngayon. But I want you to know na ngayong nagkita na ulit tayo. Hindi ako papayag na hindi masubaybayan ang mga nangyayari sa iyo. Maang napatingin si Rito. Nagbibiro ka ba? No, kampanteng umiti ito. You've done enough and I'll see to it na mababantayan kita palagi. Hindi niya napigilang mainis. Ano ka, Yaya? Bakit kailangan mong gawin yun? Because I want to, and you can stop me from doing it. Hindi ako bata para bantayan mo, pag-apila niya. I can clearly see that. Kahit na nga ba tingin ko'y sumobra ang pagpayat mo, you've grown into a very lovely woman. May kislap sa mga matang sabi nito. Huwag mong ibahin ang usapan. Teka, saan ka pupunta? Napatayo siya nang lumakad ito papunta sa pinto. I better get going so you could rest. Alam kong pagod ka na. Paalam nito. Wait, hindi pa. I know you miss me too. Don't worry, palagi mo na akong makikita sa tabi mo. Kinindatan siya nito bago tuluyang lumabas. Naiwan siyang nakamaang sa nakasarang pinto.
Asher, are you with me? Pinutol lang malambing na tinig na iyon ang pagmumuni-muni niya. Bumalin siya kay Lindy. Of course, nakangiting sagot niya. Talaga? Bakit hindi mo sinasagot ang tanong ko? I'm sorry, but I'm really busy. Maybe next time I'll have time. Pangako niya sa babae. Kahit halatang dismayado, ay nakangiting humawak ito sa kanyang braso. Kaibigan si Lindy ng isang pinsan niya at halata niyang may gusto ito sa kanya. Lindy was a beautiful woman. She also came from a rich family and had the qualities every woman would admire. Pero kahit minsan, ay hindi niya naisip na ligawan ito. Wala siyang nobya ngayon at matagal na noong huli silang nagkaroon. Kinukulit pa nga siya ng mama niya kung kailan daw ba niya ipapakilala rito ang babaeng pakakasal niya. Lalo pang dumulas ang pagtatanong nito tungkol sa love life niya nang magpakasal ang kapatid niyang si Marilyn. Minsan ay naiinis din siya sa pagdiri nitong tumatanda na siya at naunahan pa siya ng nakababata niyang kapatid. He was only 32 years old and he wasn't worried that he still hadn't found the woman he would marry. Noon ang akala niya ay si Bea na iyon, pero hindi niya alam kung ano ang nangyari at hindi niya malayang nawala na ang pagtingin niya. Inuukol niya rito na iniisip niyang pag-ibig. Maybe he found Bea different from those women na nakakasalamuhan niya bago niya ito nakilala. Ito lang ang pinag-ukulan niya ng ganoong pagtingin to think that they never had a relationship. Kahit kasi anong panunuyo ni Rito, ay hindi siya sinagot ni Bea. Hindi niya alam kung bakit nang magtapat ito sa kanya na may iba itong mahal. Katulad ng sinabi sa kanya noon ni Brianna, ay hindi siya nasaktan. Ngayon nga ikakasal na ito at masaya siya para dito. Noong isang linggo, ay nagkita sila at may hiling ito sa kanya para makompleto ang kasiyahan nito. He silently sighed and thought if he could actually do the favor she asked. Promise mo yan ha, ani Lindy. Napipilitang tumanguna lang siya para huwag na itong mungulit. Mag-isa siyang kumakain ang lapitan siya nito kanina. Bala kasi niyang hintayin si Brianna para ihatid ito pa uwi. Paalis na sana si Lindy kasama ang mga kaibigan nito pagkatapos mag-dinner sa restaurant niyon nang mamataan siya at magpaiwan. Naagaw ang atensyon ng mga kumakain doon ng isang ingay mula sa nakabasag na plato. Kumunot ang noo niya nang makita si Brianna na tila hindi malaman ang gagawin sa mga kumalat sa sahig. Binalingan niya si Lindy. Mauna ka nang umuwi, okay? Tumayo siya at iniwan ito bago pa ito makapag-react. Dire-diretsong nagpunta siya sa kinaroroonan